Mayroon ba kayong mga lumang gamit o di kaya'y mga koleksyong nakatambak na hindi nagagamit? Ayan. Pwedeng maging pera ang mga yan. Sa isang tingin lang, susundan ng isang tawad. Siguradong may good deal agad. Pero hindi lang siya puro kabig, marunong din naman pala siyang mag-give back. Humanda ng makipagtawaran sa numero 1 hari ng bentahan ng bayan? Isang tanong lang ang kailangan. Boss Toyo, magkano po? Eto na. Sabi ko sa'yo, marami akong ibebenta eh. Handa na ba kayo sa tawaran? Tingin nga po, ma'am. Tcharan! Hindi lang po ito basta-basta tsinelas. Ito'y bata mula sa Luzon, ito'y bata mula sa Visayas, Mindanao, Metro Manila. Magkano po ba yan? Dahil sa may pirma ko na, 2 milyon. Dahil binibenta. Bili na natin ito. Magkano binili yung mo? Wala ka lang. No guts, no glory. No guts, no money. Ganyan ang kalakaran at proseso ng famous bentahan at tawaran ng viral king sa selling. Ang paboritong takbuhan ng mga gipit at nahahapit, si Boss Toyo. First time ko dito sa sikat niyang museo. Naku, very impressive. Biruin niyo lahat yan na mga nakadisplay abay galing sa mga sikat at maimpluwensyang personalidad sa Pilipinas. Mga personal na ibinenta sa kanya, kapalit ay good deal. Ito ang pumuno sa ipinagmamalaki niyang Pinoy Pawn Star Museum. Pero bago tayo makipagtawaran, kilalanin muna natin ang masinsinan, ang hari ng mga memorabilia, si Jason J. Lusadas, o mas kilala sa bansag na si Boss Toyo. Ang takbuhan ng mga nagigipit at tagabili ng kung ano-ano, the generous Boss Toyo. Ayan. So bakit the generous? Namimigay ka? Ngayon po, ma'am, may mga nabibigyan po tayo yung mga araw-araw na pumupunta po dito na mga nagbebenta ng kung ano-ano lang. So, minsan, ma'am, kasi malalaing lugar eh. So, nakapagbigay tayo ng konti. Aminadong laki sa hirap si Boss Toyo, kaya ganun na lang din ang pagiging malapit niya sa mga kapuspalad. Pero bago siya naging generous, abay siya pala ay isang notorious. Sobrang pasaway sa paggawa ng mga kalukuhan. Ito ang dahilan bakit pala siya nabansagang may toyo. Ano ang pinaka-grabing nangyari sa'yo dahil dyan? Inubos ko na ito lahat ng gamit sa bahay. Naku, kaya ka naman pala natutong magsangla. Hindi ba? Yan, nanloloko po tayo para po mga pangbisyo. Mga ganun po na mga nang-misnatch. Hindi niya ikinakaila, naging isa siyang rebelde, batil at sakit sa ulo ng kanyang pamilya. Umabot pa nga raw sa paglalagay sa kanya sa isang rehabilitation facility sa Bikutan. So ano ang karanasan mo sa Bikutan? Sa Bikutan, ang hirap po, lalo na po yung first week. Kasi military pa po nung dati, hindi pa po siya therapeutic. Iba pa po ang atake ng pagdidisiplina dati. Talagang nahirapan po ako. Pero gumawa ako ng paraan para mapagaan yung buhay ko sa loob. Aminado si Boss Toyo, kahit nasa loob na ng rehab, abay nakakagawa pa rin siya ng mga kalokohan. Hindi rin naman sikreto sa nakakarami na siya ay labas-pasok at pabalik-balik sa Bikutan. Hanggang sa isang araw, naghirap na ng tuluyan ang kanyang pamilya. Muntik pang kuhanin ang kanyang buhay dahil siya ay nagkadengge. Ito ang gumising sa kanyang natutulog pala noon na talento, ang malulun sa pagtatrabaho. Ano una mong racket? Unang-una ko pong in-applyan at nagtrabaho po, sidecar delivery boy ng water station. Mula sa kitang 100 piso sa loob ng 12 oras na pagde-deliver ng tubig, pinasok niya ang pagiging tricycle driver. Umextra din siya sa pagmamaneho ng jeep. Naging factory worker at room boy na kumikita lang ng 60 pesos kada araw. Yung room boy nga po, pinakamalit na sahod ko yung 60 pesos.
para lang makapag-room boy sa isang Motel. Taasa kasi ang sabi nun, malaking mga tip dyan. So, sa tip ka na lang umasa. Parang Meron ganun. ba? Wala rin. So, hindi na po ako nagtagal doon. Hanggang noong 2013, nang makaipon ng pangkapital, pinasok niya ang pagiging online seller ng mga relo at pati ng mga ginto. Relos ang una. Opo. Hindi naman nakaw. Hindi po. Okay. Legal. Opo. Paano ka nagkarelo? Meron po ang unang relos na G-Shock. Oh. Dahil meron po ako kinakasama ng time na yun, siya po yung may trabaho. Oh. Opo, tapos, pero, may trabaho po siya, tapos ako walang trabaho, may anak po ako. So, sabi ko, paano ba yung gagawin May ko? anak ka na nun? Opo, may anak na po. Okay. So, nakita ko sa online. Ito po yung na-feature dati, as a collector ng relos. Oh. So, nag-online selling ako doon. Ginalingan ko araw-araw from Cavite to Manila, nabiyahe po ako. Kahit 400 pesos yung tutubuin ko, babiyahe po ako nun para lang makatulong. Ang naging diskarte ni Boss Toyo noon dahil hindi pa uso ang mga online shop applications, ang pagpo-post sa online sa mga naging transaksyon niya sa mga parokyano ang naging susi para maging patok ang kanyang mga relo for sale. Doon sila natuwa sa akin, sobrang sipag ko. May bibili, popost ko siya. Tapos, kunyari, nasa LRT ako, popost ko, sabihin ko, nandito ako ngayon sa LRT, makita maraming tao. Nakita nila yung drive ko, yung sipag na ginagawa ko araw-araw. So sa LRT may bibili sa'yo? Opo, doon po ako nakipag-meet up dati. Ang mga burda sa braso at katawan ni Boss Toyo, malalim pala ang bawat hugot. Pag-amin niya sa amin, maliban sa mga anak, puro mata at orasan ang design na nakapinta sa kanyang balat. Paalala raw ito na bawat segundo sa kanyang buhay, mahalaga. Binibigyan ko ng importansya yung oras. Dati po talaga. Sobrang tutok ako sa oras eh. Kumbaga, pagkagising ko pa lang, kailangan mag-earn na ako hanggang matulog. Totoo ba? Opo. Paano magkaroon ng ganyang mindset? I think kung addictive personality ka, Yun po talaga kasi ako. I think, no, Impulsive. if you are addictive, then you get addicted to work. Yes po. May ganun talaga eh. Opo. Nung kumita po ako, talagang sabi ko, kailangan parang lagi ako kumikita. Minsan po, pagka nalulungkot ako, pagka hindi kumikita, pag mahina, kasi sabi ng misis ko, oh, bakit? May pera ka naman. Pero parang nalulungkot pa rin ako na parang, Oo. hindi, parang kulang. Na-addict ka na nga Opo. sa pagkita. Lalo na po Oo. ngayon na ang dami din natin na mga tinutulungan. Oo nga. Mula sa pagiging online seller, pinasok niya ang pagbili ng mga memorabilia sa mga kilalang personalidad sa bansa. Dito na ipinanganak at naging usap-usapan sa buong Pilipinas ang Pinoy Pawn Star. Kailan ka naman nag-boom? Yung feeling mo talagang, ito na ang para sa akin. Parang 2023 po. Pero I started this 2022 sama si Mrs. Tapos nag-million views. Pero yung pinaka nagdala din sa akin sa mainstream, yung kay anak ni Sir Francis Magalona. Yung na-reveal dito yung anak niya. Okay. That was 2023, October po ata yan. So yun na, naging household name na po tayo. Sa dami ng mga nagbenta na sa kanya, may pinakamahal daw siyang nabili mula sa isang celebrity. Ito ay ang Platinum Record Award ni Billy Crawford para sa Pokemon The First Movie Soundtrack. Binili lang naman niya ito sa tumataginting na halagang 1,000,000 piso. It was auction Oh, at na-sold for 1.2. 1.2. Yes po. Okay na rin. Malaki ha? Actually, hindi ko po talaga siya ibibenta. Tinry ko lang siyang ilagay sa auction. Kasi for the event dito po sa Pinoy Pawn Star, nagulat ako. May bumili, may nag-bid. So para hindi makuha, nag-bid din po ako. Binid ko yung sarili kong item kasi ayoko po talaga siya ibenta. Pinapataas mo lang ang presyo Hindi po, ayoko po talaga. Ngayon, nung nag-bid din siya ng 1 point, sabi, boss, bigay mo na yan kasi masisira yung auction kasi tayo yung nagpa-auction tapos ikaw yung magbibid. So sabi ko, sige, let go ko na. Pero para sa akin talaga masakit din sa kalooban.
Aminado si Boss Toyo, meron siyang paborito sa kanyang koleksyon. Ito ay ang mga polo shirt na ginamit sa music video ni na Francis M. Chito Miranda at Glock 9 sa kanilang hit song na Bagsakan. Pati nga ataul na ginamit ng aktor na si Ding Dong Dantes sa 2023 Metro Manila Film Festival entry na Rewind, ibinenta kay Boss Toyo. Ang naging paborito at tumatak naman sa partner ni Boss Toyo na si Loves Joy ay yung memorabilia na ibinenta ng nag-iisang superstar, Nora Honor. Yung pumunta siya sa amin doon, yun na pala yung last na appearance niya. So, para sa akin yun talaga yung memorable para sa akin. Which is naka-display. Naka-display. At hindi po namin binibenta yon. Ang presyohan depende sa lalim ng kwento ng bagay na ibinibenta sa kanya. Katulong ang ilang resource person na eksperto sa iba't ibang larangan ng buy and sell. Dito malalaman ni Boss Toyo kung lugi siya o kikita ba sa bagay na bibilhin niya. Pinipresyohan ko yun base sa kondisyon, tapos nagbabase din kami sa mga catalog, international catalog na nakukuha namin. Mula sa mga sikat na artista, music icons, PBA legends, prominent personalities. Kaya, papahuli ba tayo this time? Rated Corina naman. Susubukan kong makipagtawaran kay Boss Toyo. Tawaran? Ay, Ako, barat mahina po ako kami. dyan. Barat? Balita ko nga. Uwi na tayo. Tingin nga po, ma'am. Charan! Excuse me, hindi lang po ito basta-basta tsinelas. Meron po itong kwento. Takbuhan ng mga nagigipit at nangangailangan. Kahit anong gamit, siguradong may value yan. Basta may lalim ang kwento ng iyong bitbit at makakasundo si Boss Toyo sa tawaran. Tiyak ay hindi uuwing luhaan. Mas lalo lang siyang naging mas matulungin sa mga gusto niyang tulungan kasi before, natulong naman siya eh. Pero ngayon, mas marami talagang lumalapit. Mas marami siya natutulungan. At ngayon, it's my turn. Tara, samahan niyo akong magbenta sa sikat na Pinoy Pawn Star. Tawaran? Ako, mahina po ako kami. dyan. Barat? Balita ko nga. Uwi na tayo. Tingin nga po, ma'am. Charan! Excuse me, hindi lang po ito basta-basta tsinelas. Meron po itong kwento. Ito'y bata mula sa Luzon, ito'y bata mula sa Visayas, Mindanao, Metro Manila. Para sa kanila, dignity ito eh. Kaya pag binigyan ko sila ng bagong tsinelas, ayaw nilang suotin. Sabi ko, bakit ayaw niyong suotin? Kasi hindi nila alam kung kailan sila ulit magkakaroon ng bago. Himala para sa kanila ang mabigyan ng bagong tsinelas. Talagang kinakwadro namin yan. At pagkatapos, binebenta namin sa mga nangongolekta. At yung pinagbentahan, yon ang pambili namin ulit ng bagong tsinelas. Magkano po ba yan, Ma'am Corina? Magkano po ba? 1 milyong piso. Patay tayo dyan. Ay, okay, o sige. Kayo na magpresyo. Bibigay na lang po ako ng 500 pieces na sleepers. Pwede po ba yun? Swap. Mahina nga ako, hindi ako marunong magtawad. Pwede na po ba swap na lang? 500 Tsinelas. pares ng tsinelas, Kapalit po, kapalit no? nito. Ilabas po ninyo yung 10 na ganito natin. Ang dami nun. Ang dami, Magiging 5,000 pieces na sleepers. O sige, sa inyo na yan. Ayan. Hindi man tayo kumita ng limpak-limpak na pera tulad ng iba kapalit ang ating mga sirang tsinelas, mas sulit at makabuluhan naman ang kapalit ng aking bitbit. Sinamahan tayo ni The Generous One, Boss Toyo, sa isang araw ng ating advokasya. Tulad ni Boss Toyo na hindi lang puro kabig sa buhay ang alam, nako kami dito sa Rated Corina. Patuloy pa rin pilit naghahatid ng kahit kaunting ngiti at pag-asa sa ating mga kababayan. This time, dito tayo ngayon sa Barangay Quirino 2A sa Quezon City. At tuloy-tuloy pa rin ang ating Handog Tsinelas nationwide campaign. Kaya naman, mga bata mula dito sa Barangay 2A ng Quezon City, ayan, handa na ba kayo sa bago niyong tsinelas? Ito ang tsinelas ni John. Ano ba
Ito, magkaterno ba ito? Parang hindi. Ito na lang ang natira. Ito na yung natira. Natanggal yung mga sapin. O, ayun, o. Okay, so, anong kulay ang gusto mong bagong tsinelas? Black. Bakit di ka makabili ng bago? Walang pera. Ayun. Pero ngayon, bibigyan kita ng 500 piso. Anong gagawin mo rito? Baka tumaya ka sa loto. Wag ah. Okay. Okay, o yan. Para ikaw merong pambaon. Okay, itim ang para sa kanya. Ready, get set, go! Ay, sukat muna. Ayan. O, diba? Maliban sa 500 tsinelas na donasyon ni Boss Toyo sa mga bata, may pabonus pa siyang mga groceries sa mga magulang. Tayo naman ang may sagot sa biskwit ng mga kids. Ang tulong na ipinagkaloob ni Boss Toyo kasamang ating programa, ang isa sa paraan daw niya ng pasasalamat sa may kapal at sa lahat ng mga blessing na kanyang natanggap. Seryoso siyang makatulong dahil alam daw niya ang kalam ng sikmura ng isang naghihirap na kababayan at ang lungkot ng batang sabik na makatanggap ng mga bagong bagay. Nag-give back ka din. Kung maganda-ganda na ang buhay, hindi ka na masyadong nangangailangan, ano naman ang paraan mo ng ano? Simula po noong 2014, nung nag-online selling na ako, kumikita na po ako. Hindi pa po ako content creator, influencer. Tinayo ko po yung Toys for a Cause for the kids. Every December po. It's my 11th year na last year. So ngayon going 12 na po ako. Wow. So doon po nag-start na magbigay po ako ng konti every December hanggang nakaugalian ko na yung charities and mga, ano ba tawag dito? Nagpupunta po ako sa mga iba't ibang lugar. Naku, dito ka lang, pinupuntahan ka rin. Yeah, so po. Pero mas dumadayo po ako sa malalayo, yung mga, ano ba tawag doon, yung mga outreach program. So marami po akong mga outreach program. Marami ka na rin mga partners Yes, na madami tumutulong. pong nagtumutulong. Yung mga tao po na able, na hindi nila marating yung mga tao, pinapadaan po nila sa akin. And hindi ko po yun laging kiniklaim na ako po. Kumbaga, instrument ako, may konti ako, tapos sama-sama, dinadala po namin. Sa kasikatan na tagumpay na tinatamasa ni Boss Toyo ngayon, isang leksyon ang kanyang natutunan sa buhay at handa niyang ipasa sa kanyang mga anak. Anong natutunan mo na gusto mong ituro sa mga anak mo? Yung ano lang po, yung hindi ka susuko sa buhay. Na kahit anong dumating sa punto, yung kahit anong mangyari sa'yo, basta gumising ka, dapat masaya ka. Tapos mag-isip ka lang kung paano ka babangon. Na talagang never give up at wala talagang sukuan sa buhay. Hanggat nabubuhay ka, talagang hindi ka dapat sumuko. Hindi lahat ng kayamanan ay nakikita sa pitaka dahil ang material na bagay may presyo at kalaunan na uubos. Pero ang talino, karanasan at diskarte, parang ginto yan. Habang tumatagal, nahahasa, lalong kumikinang at mas nagiging matibay.